walang makakatalo kay Inday Sara. Wala. Bigla kong tinatanong, Duterte Marcos. Duterte rin eh. Sa baba talaga, kung ano yung mga sinasabi nila na bumagsak, hindi naman nakikita. Ang survey, tumataas ng tumataas. Because doon sa baba, pag nandun ka sa baba, Admar as MJ, nagtatanong po ako, taxi driver, or kanino yung nag-abutan ko, Cebu Island, mayroon akong mga kasamahan, nag-check doon. In the ground, walang makakatalo kay Inday Sara. Wala. Attorney, nakasyam na araw na ngayon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ba ba'y nasusundan ninyo? At ano bang masasabi ninyo sa unang bahagi pa lang ng sinasabing mahabang impeachment trial days laban kay Vice President Sara? 9 days of wasted public funds. Yun lang. Pag-aaksaya. Bakit po nabanggit para at least mapaliwanagan siya ang At the outset, bakit si Sara yung focus eh? Palagi ko sinasabi dito yan. Cast the first stone. And no matter how you would look at it, you cannot just focus on my president. Kung gusto nyo lahat, open yung mga bank account, pero napakasagwa. Imagine, para burning the barn to look for the rodents. Hindi po pwede yun. Alam mo, pinakamaganda sana. Terminate na natin yan. Terminate. Hindi ko naman pwede turuan yung mga judges na mga senators. Kasi alam nila, dapat yung trabaho nila. Pero kung mahal nila ang bayan, mahal nila ang pamilyang Pilipino, saka mahal sila, dapat ng Diyos, talagang mahal natin ang Diyos, huwag nating i-waste yung public funds. Tapos na, tama na. Sara mo na. Sara na. Opo, Attorney, ang unang tinalakay po sa impeachment ay sinasabing betrayal of public trust daw na nagawa ni Vice President Sara Duterte. Pero kung pagbabasehan mo itong mga malalaking survey na mga kilalang survey firms, napakataas ng rating sa lahat ng mga mataas na opisyal, including ang presidente, sa trust, sa satisfaction, sa approval rating. Parang kabaliktaran ito doon sa kanilang inaakusahan. Ano ba masasabi niyo po dito, Attorney? Kailan ba sila talagang matino nagbigay ng what is required, which is the truth. And if you are a Christian, you know, if you have God, God is the way, the truth, and the life. What is prevalent? Nakikita mo yan, mga, ayoko na because I would be accusing, I will be alleging, etc., etc. Pero as a lawyer, no matter what, and then as a supporter, I would like to be very clear. BP Sara, binabantawag ko sa kanya, Presidente Sara Duterte. Kung tutusin mo, mahabang istorya, MJ, si Mike Rama sa Cebu, member ng UNITEM, Marcos Duterte. Kaya, to cut the story short, marami nangyayari. Kasama ako, nagiging being oppressed, being persecuted, pero hindi ako maghihinto. Hindi ako hihinto to bring the truth. At yan ang kailangan natin. Ano ba nangyayari dyan sa impeachment trial na yan? In aid of grandstanding, in aid of election, or in aid of wasting government funds? Opo, at ano kaya ang dahilan, Attorney, sa nakikita nyo po na parang, di ba, nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Parang nawala ang UNITEAM way back mga late 2023 or early 2024 ba. At hanggang ngayon, grabe yung mga alegasyon, persecution, paninira,
laban sa pangalawang Pangulo yet, siya pa rin yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan kung pagbabasehan yung mga survey. Ay nako, MJ, Kadmar, when personal interest predominate, much less motives already being manifested, intentions, no matter how you hide it, it will always bring selfish interest. Kaya malayo pa 2028 sana. What the tandem should have been focusing at was to really bring, because that was the promise every time during the election, that the tandem will bring prosperity, peace, and progress. Paano? Ang daming mga issues hindi na re-resolve. Litany of issues and litany, be it force majeure or man's created. Opo. Hindi rin po ba ganito rin yung ginawa ng mga kritiko ng dating administrasyong Duterte bago pa man siya naging presidente during election hanggang sa naging presidente, pero umupo siya na may mataas na grado at umalis siya na may mataas pa sa grado kumpara doon sa pag-upo po niya. Attorney, parang hindi nagsawa yung mga kritiko ng mga Duterte na sa resulta pa rin ng paniniwala ng taong bayan. Ganun talaga, when you are into politics, there will always be critic, there will always be critic. It can be constructive and destructive. Pero, democracy, yun ang makikita mo. Pag lang sasabi ka against or in favor, democracy is in action. I do not want to reveal ilang taon na ako. But the Rama been in public service since 1916. Kung binabasa ko yung libro ng lolo ko, forward hanggang ngayon, di man nagkakaiba yun eh. Sisiraan talaga noon pa. Pero, if your metal is really that strong, you just like Digong, you will end up very popular until popular up to the end. Kasi nga, sobra sa ka-popular. Kaya kinidnap siya. At saka inisnatch. Andun na ngayon sa Hague. We have to pray for Tatay Digong that he'll get over. He will be back. But not soon. He will be back. If he's not going to be, and all things will be better for himself. He should be back. Attorney, good evening. Yes, sir. May gabi, sir. May gabi, MJ. Tulungan niyo po kami, sir, na may paliwanag ang konteksto, ang cause and effect, o yung epekto na lang po dito sa naging pasya ng Senate Impeachment Court. Doon po sa kanilang pagpayag sa kahilingan po na isabpina ang bank records, tax records, at Anti-Money Laundering Council documents ni VP. Unahin ko po, sir, yung mga pinayagang sabpina, peso-denominated accounts. Ang sabpina, limitado lamang sa bank account na gumagamit ng local currency o Philippine peso. Anong tingin mo doon, sir? Okay ba yun, sabpina? Sa totoo, sinabi ko kay Admar yan eh. Bakit si Sara lang? It's a selective justice. Should never do that. It's a selective process. Nitty-gritty na yung sinasabi mo, MJ. Currency or what not. The point is, bakit umabot pa tayo dyan? Admar, MJ? Tapos, ngayon na, umabot na sa yung sinasabi ng mga judges, o sino yun, lahat na. Lahat na. Buksan na. Imagine. Baka hanggang doon sa vendors at saka sa ordinary. Yung naghahanap ng pera, pabuksan lahat yung mga deposit. Ano na lang mayayari ng banking system natin? Para tayong exposing a malady in our country na talagang pag hindi ito hihinto, it becomes irreversible. Opo.
Kaya, huwag mo lang isasabi yung ito, ganito, supuin na gano'n. Para sa akin, mahihinto ko na nga yung impeachment na yan eh. So, parang attorney, what sauce for the goose is sauce for the gander. Of course, should be. Pero, yun na nga, kung siya at saka ito, ewan ko ba, when we start opening the Pandora's box, and it becomes a can of worms, wala na. What's going to be the ending of our country, Admar, MJ? You know, we've been hearing that our country is going towards the dog, that our country is being known as a banana republic. My God, ano pa kaya yung another description ng ating country in due time? Kung mayroon pa tayong country. So, kung ang issue dito, attorney, ay pananagutan, yung accountability, it must be for all. Kagaya po ng Of tawagan course. ni Should not be PNP selective. Senator Robin Padilla noong nakaraang araw. Yeah, it should be. You know, with due respect with my good friend Ruben, kasi pag inumpisahan mo yung i-open mo lahat, sabi ko nga sa usual dyan eh, hanggang saan tayo matapos? Admar? MJ? Wala na. Walang katapusan. Wala kang makikitang walang katapusan. Di, hintuin mo na. Isara mo na. Sara na. Pero, attorney, doon po sa grave threats, 9 days po tinalaka yun. As a Cebuano speaking, sir, ano ang hindi nila mag-gets na, kumbaga, naggagawa ng mga Cebuano speaking, Visayan speaking people, na pag narinig po ng mga Tagalog ay hindi agad nila mag-gets kasi tayo lang ng mga Bisaya ang makagets. Alam mo, talagang gusto nila yung ulo ni President Sara Duterte. Kaya, kahit walang kwenta, imagine yung grave threats, narinig ko yun eh. Alam ko naman, mga Bisaya, tayo ay kinukompront, yung bunganga natin, lalabas yan lahat. Pero, ano ba yan? Kung hindi mo i-execute, di wala yan. It's more or less lip service. Tapos, pag sinasabi mo yan, tingnan mo yung konteksto. Kaya nga palagi kong sinusundan ko dyan eh. Mayroon pa talagang hinahir na assassin. Alam ba nila yung ano nasa loob, nasa heart ng ni BP Sara? Hindi. Kaya, wag na. Sayang give trip na yan. Ordinary lang yan sa atin. Mga Sugbuanon, mga Bisayang dako, Admar, ay yung tinuntunan ko mo, Admar, kasi kumagong ka na ako. Parang ganon. That's like, ikaw, duhatag basketball, giro kay ka, bangila niya tika. I mean, it's a statement, spontaneous, pero ang pinaka-importante, nabangilan mo, nasukmagan mo. More or less, it's all about context. Kaya, wag naman. Tapos nakikita ko, imagine, babalik mo pa yung, panahon naging vice mayor, Naging mayor siya. yung mayor siya. Maalala ko yung mayor ko noon, vice mayor ako, and ayaw ko na lang magsalita eh. Kasi mahirap yung, pag mayor ka, sa totoo, you have to understand. Pag yung tao, I was exposed to that. Yung sheriff, talagang, kwentro nga kami ng former mayor dyan eh. Kinausap ko yung sheriff. Ganon. Kaming mga mayor, or once mayor, we love our constituents. Especially the poorest of the poor. Huwag niyong ididiin yung mga maghihirap. Yung situation na yun, of course, understandable yan. Kasi ilang beses ako, I went to a demolition area. Kung kulang ka ng pasensya talaga, you'll end up taking the law into your own hands. In defense of those who are being threatened
under the guise of demolition. Under the guise of demolition. That's why, alam mo, Admar at saka MJ, I am detesting. Bakit binalik nila yan? Panalo na si BP. Ilang milyon ang panalo ni BP. Meron niyang sinasabi kung anong nangyayari in the past. Meron niyang kaso din noon. Ibabalik mo. The election of BP as mayor and the election of BP as BP ought to be an indication that he has been, if ever, exonerated. Exonerated. So, being mayor, attorney. Kung Mayor, ikaw ang attorney, nalagay- bisimay. kung ikaw po ang nalagay doon sa sitwasyon na same context with then Mayor, now Vice President Sara Duterte, faced with may challenge po doon sa mga biktima ng bagyo, tapos mayroon pang, on the other hand, mayroon pang demolition na at any time kung wala ka doon na maging peacemaker o maging tagapamagitan, talagang magkakagulo. Alam mo, I will repeat, that's water under the bridge already. Let's not, para bang, it's why rekindle when it already have been put off. Tapos na yan. Hindi nga natin malalaman kung meron bang apologies or wala bang apologies or anong nangyayari in between. Do not, because that's already an action that happened and he got elected, I don't know, re-elected as mayor, and then he ran for vice mayor and he won for how many millions? 32. 32 millions. Kaya yung mandate ng mga tao, buong Pilipinas, huwag na natin pag-usapan yun. Kasi these are events occurring after an election. I mean, the same point of view, Mayor, being former mayor, then si VP Sara is former mayor din. Yung bigat po ng pagdedesisyon ninyo na ang inyong gagawin, dapat pro-people na doon kayo papanig sa kapakanan at kaligtasan ng constituents. Sir, Sa totoo, gano'ng kabigat ang ganong pagpapasya? mahirap yan. Alam mo, but you will always have a lawyer. And she's a lawyer. Alam niya mga parameters. Therefore, sa akin naman, kaya itong anak ko nandito, sayang hindi ko maupa-upo, si Mikel, Attorney Mikel Rama, who's going to be our candidate for mayor. And I'm hoping and earnestly seeking our President Sara Duterte's support. So, kaya, pag sinasabi mo yan, hindi basta-basta pag maging mayor ka. Alam mo, hindi basta-basta. Kaya pinaka-importante, hindi ka matakot. Hindi ka matakot. Kasi pag matakot ka, kasi maraming ma-affected, mali yun. Tingnan mo yung nangyayari. Bagyo. Takot yung previous mayor na we will address the 3-meter dwellers. Magdating ng undescribable rise ng level ng water. Sino ang magiging victims? Mahihirap. Tapos, takot ka. Kung mamamatay yung mga mahihirap, saan ang konsensya mo? Kaya minsan, it may be hurting, but one day, those who have been affected by your political will be thankful. Opo. Lalo pa, Mayor, na sa impeachment kasi, kanila pong ini-establish yung sinasabing pattern of violence ng VP. Kaya napunta tayo dun sa video na ganyan. Tapos yung kanyang statement na yung nag-attend sila sa graduation ceremony sa PMA na hiningi yung relo, tapos hindi nabigay ng presidente, tapos sa galit ni VP, paano na-imagine niya daw na ganun yung kanyang gagawin. Mga ganun ba? Pattern of violence, Mayor. Ano masabi mo doon, sir, sa binibintang nila? Considering that Vice President
babae, abogada pa, Ano yung punto nila? na marahas, may pattern of violence daw, Sino? si VP. Just Parisip. Betrayal of public trust, mga ganon. Bakit nag-uusap yung pattern of violence? And the point here is, you cannot, figures will never lie. It's 11 million yan eh. Only liars cannot figure. Hindi natin sinasabi yung 11 million, no? Ilang million yung votes ni, Inday? Inday? 32, sir. 32 million. I stand corrected or seated corrected. 32 million. Ngayon, sorbe ngayon, tumataas si Inday. Bakit doon sila yung mag-i-establish ng pattern? Ano ba yan? Is there a case of annulment of marriage? Get my point? You have to establish, these things about in psychology, in psychiatric. My God, alam ang punto nila. Bakit na naman ipapasok itong mga pattern of what? I-connect nila sa threats? Kukunik nila sa threats? O, come on. Si Inday, bisayang dako eh. Kaya pag magsalita si Inday, parang papa rin niya eh. Pag kami magsalita, minsan, minamak kami, mga Bisaya, tayo. Admar. Kasi pilipit yung natin. Tikas ng dila. Pero sino bang pumaday kay Magellan? Lapu-lapu. Kaya huwag niyong i-take for granted yung mga Bisayang dako. Kasi dugo kami ng Lapu-Lapu, Admar, and MJ. Sir, ano po ang sa Pantaha, ano po ang nararamdaman o yung komento? I know you've been roaming around Cebu. Yeah, of course. Cebu City, of course. Not only Cebu City. Not only, around Yeah. all over the Philippines. Yes. Ano po ang kanila pong sa komento dito po sa impeachment? Sus. Ano ba dapat i-priority, Mayor? Wala na eh. No shading. Nakakasuka. Sabi ng mga tao doon sa baba. Waste of money. Pangatlo, bigla kong tinatanong, Duterte Marcos. Duterte rin eh. Sa baba talaga, kung ano yung mga sinasabi nila na bumagsak, hindi naman nakikita. Ang sorbe, tumataas ng tumataas. Because doon sa baba, pag nandun ka sa baba, Admar as MJ, nagtatanong po ako, taxi driver or kanino yung nag-abutan ko, One Cebu Island, mayroon akong mga kasamahan, nag-check doon. In the ground, walang makakatalo kay Inday Sara. Wala. Sir, how about your former president of League of Cities and Municipalities, no? Aha. Anong tingin mo sa kanila ng mga incumbent mayor o mga former colleagues mo sa mga syudad at mga munisipalidad? Alam mo, Nakikita kaya nila yung nakikita mo na karahasan, Mayor? And bakit tahimik, Mayor? tanungin mo sila. Admar, bakit sila tahimik? Ako naman, naging presidente pa ako ng Liga or LCP. Sinabi ko sa kanila, when I won the consensus, simple lang ang announcement ko. I will take the lead. And I will repeat, this lead should make a stand on national issues. Kaya, huwag tayong matatakot. Kasi, life is fleeting. Legacy is what we want to develop. Now, kung gusto nyo, in this era of our history, and this matter about impeachment, if you will maintain the position of being lukewarm, hindi nagsasalita, hindi tumatayo, would not want to be counted, your children will suffer. Opo. Attorney, dito naman tayo bilang attorney ay napag-usapan din po kanina sa impeachment trial. Voluntary arbitrator, Vice President. personal manager. Ang dami kong, alam mo, Adman, ang dami kong hat na, but anyway, shoot. Opo. Kanina, na-question po yung affidavit na di umano'y kay Las Cañas
na napag-alaman, na lalo na ng pagbusisi ng depensa, na hindi pala ito notaryado at hindi pirmado ng mismong sinasabi nilang may-ari ng affidavit. Sa korte po ba, maaari po bang gamitin ito as part ng ebidensya or kahit bilang reference ng testimonya po? At may bigat po ba pag wala yung mga itong hinihingi na mga notaryo, pirma mismo ng ng Alam mo, pag nag-prepare ka, gaya ng anak ko, head na ng RBTA, Rama Bainatan Ang. Palagi ko sinasabi sa kanila, busisihin nyo. You have to be thorough. Kasi, pag hindi ka thorough, yung kliyente mo, magbabayad sa inyo yan. At the end of the day, your recklessness gets into a prejudicial position of your client, it goes to your competency. Competency. Kaya, yung nangyayari, gagawa ka, pipresident ka, wala namang pirma, tapos yung pinasabing photocopy or whatnot. Para sa akin, talaga hindi prepared. Para sa akin, ano ba? Are you now going towards kung anong gagawin nyo? Nakikita na ninyong gusto nyo? Ano naman? Huwag naman ganon. Kasi hindi kayo ang bansa. I will repeat. Hindi kayo ang bansa. Saka, andyan ang Diyos. Saka, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi is Suprema Lex. The general welfare of the people is the supreme law. And now I am back as president of the Rotary Club of Cebu, Guadalupe. What will it bring to everybody, especially the Rotarians? And the non-Rotarians should be mindful about the four-way test. Ang nangyayari dyan, Senate, even started there sa House of Representatives, truth ba yun? Hindi. Kasi wala naman ka makikitang truth because the truth is God. And if there's no truth, then what? There will be no set you free. Truth will set you free. Pangalawa, is it fair to all concerned? The whole thing is not fair because it's wasting a lot of money, a lot of time. Number 3, will it build better friendship? How can it build better friendship? It has been a divisive move. Why? Oh, bakit si Sara lang? Bakit yung iba wala? Then last but not the least, will it give common benefit? Anong common benefit? Walang common benefit dyan. Lahat ay hindi benefit o hindi damnation, disservice to our country. So, at the end of the day, balik ko yung teorya ko. Hinto na, tama na, sara na, sara na. Opo, attorney, dagdag ko pa, during sa mga examination din sa mga NBI witness, no? Parang simple lang sa kanila na may typo error, mga discrepancy doon sa mga dokumentong kanilang presenta. So, Nagmamadali. nagmamadali at pagdududahan talaga. Meron pa nga doon na nauna na yung investigasyon bago pa ang mismong resulta ng kanilang pag-imbestiga bago pa ang ano. So maraming mga discrepancy po, attorney. At kaya hindi maiiwasan yung mga haka-haka na selective justice. Hindi lang haka-haka. The proof of the pudding is in the eating. It's there eh. No matter how you look at it, hindi haka-haka. Talagang sabihin natin, unprepared. Pero yun na, yung unprepared na sadya. Kasi press for time. Therefore, with their intention, kasi it should have been means to an end. Pero kung means mo mali, gusto mo mangyari at the end, makonvict mo, hindi mo talaga, it will not align with what is right to start with and end right to end. Opo.
Dito naman po tayo sa issue po ng pagiging doon sa pag-imbestiga ng NBI. Meron po ba kayong napupuna doon sa mga pahayag na naging witness? Kasi tatlo ito puro lahat sa NBI. Luntok. Opo, si Luntok, tsaka yung si Kalilong, at ito nga pong mismong ang NBI director na po. At kung pagbabasehan natin, maraming ang mga nakapuna doon sa kanilang pag-iimbestiga, no? At humarap pa nga ang pinakapinuno ng NBI. Hindi po ba ito nakasisira sa kanilang imahe, sa kanilang kredibilidad na ganito pala yung klase ng pag-iimbestiga at paglalatag ng mga impormasyon ng NBI na marami pong mga question na nare-raise po dahil doon sa buong video, ang piniplay lang or ang tinutukan lang is yung part na isa, pero kung pagbabasahin mo yung mga video, marami palang mga sinabi ang pangalawang Pangulo, bakit hindi nila pinaniwalaan yung mga alegasyon ng korupsyon at kung ano-ano pang iba pang mga sinabi ng Vice Presidente, yun lang pinaniwalaan yung meron lang kinontak na tao at sa iba pang mga videos po, maging yung sa Rage Coalition po ninyo. Kasama kami. Oo, nakasama Rage, kayo oo. na parang yung Rage Coalition, parang ang dating pa, pang magsolang ng galit. Yung Romanov. Oo, tapos yung rage pa daw, hindi daw akma sa inyong, yung katagang rage. Ano pong mga masasabi niyo po dito sa, nakaka-apekto ba ito sa imahe ng NBI din po, attorney? Ayaw ko na mag-add. Ayaw ko na. Sinasabing, what they presented, take it, but whether it has probative value, it has already been repeatedly assailed. Walang probative value. Kaya what is there for me to tell? The conclusion, you can have your own conclusion. Kung makakasira ba o hindi. Po, Mayor, Yes, last sir. topic. Malapit na po ang State of the Nation address. What is the real state of the nation? Maghintay kayo kasi I would not want to be doing a telegraphic. But we wish at our end kasi we would like to hindi naman apologize pa tayo. Hindi na. Basta mayroong gawin. Mayroong gagawin. Abangan ang gagawin. Tingin ko, maririnig lang yun niya along the way. Kasi yung State of the Nation kailan? 27. 27. Ngayon is 22. 2. Pupunta pa tayo ng Davao. Meron pa akong grupo ng COILS, Council of Elders and Leaders. I wish to see you there, MJ. Meron pa kaming election doon sa PDP Laban. Maraming mapupunit mo doon mga hindi nakakaka, baka mga courses of action. Opo. Pinakahuli na lamang po, attorney, dito naman po tayo sa kinaharap niyong kaso na ibinasura po ng Sandigan Bayan. Oo, ano bang maibahagi mo? Magpasalamat po ako sa Sandigan Bayan na justice was served upon me. Not selective, but justice because the pleadings that was submitted by the RBTA led by my son, Councilor, who will be running for mayor, Attorney Mikel Rama, are replete with all evidence and justification that eventually would really merit dismissal. And I thank Sandigan Bayan for hearing us and then making a decision on the basis of facts and evidence. Opo. Ito bang kaso na ito, attorney, nagamit ng mga kalaban niyo po? I do not want to go back because that's water under the bridge. But
Meron pa ibang kaso na gusto ko nang tapusin na nila. Wala naman talaga akong kasalanan. alam ni Pastor Kibulo yan. Alam ni Digong, I shared all this whole thing that I ended up, and it started, MJ, when I stood for President Digong, Mayor, regarding our commonality on our stand against the People's Initiative. And you were there, I think, covered by SMNI in the city of Cebu. And that has been issued a rally permit at South Road property. Ano bang significant during the time? Ang daming ginagano ni Digong noon. Lahat, governor, congressman, or what not. Wala naman papakita sila dun at that time. Kaya, from that time on, my persecution commences. So, wag na natin pag-usapan yung... Opo, wag na natin pag-usapan yan. Ang ano ko lang, dasal ko, Ito na lang, attorney. tapusin na nila yun. Oo. Bigyan na nila sa akin yung justice. Opo. Kasi pag hindi na binibigay, justice delayed, justice denied. Isara na. Kaya nga, isara na. Sara na. Opo, attorney, ito na lamang po bilang panghuli sa akin bago Sige. yung last message mo sa ating mga kababayan. Nabanggit mo kanina yung plano sa anak niyo po na si Councilor Mikel. Nandyan, no? Oo, plano niyo naman po ang tatanungin namin. Ano ba? Plano niyo naman po. Akin. Hindi agad narinig eh. Ay, siya magraran ng mayor. Ako naman konsihal. At saka, I will be very busy. Right now, I've been working it out that Sara, yung STP, Save the Philippines, Sara the President. Saka, et cetera, et cetera, et cetera. Yung papuntang Davao, kasama na yun. That is preoccupying me. In the future, thy will be done. Opo, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan po, attorney, napakarami ng problema po natin. Ano po ang inyo na lang pong... Dasal. Opo. Kasi may kanta dyan eh. Yung mga I'll lead you to rest. Saka yung burden na pinasan mo, alam ng Diyos, kaya mo yan. Kaya mo yan. Pasanin mo. Anyway, there will be no gain without pain. No rising without sacrificing. So lahat tayo, let's look at that direction. Dasal, dasal. Pero faith without action is dead. Kaya yung action, you will know that in the days to come.